Mula nung in-upload natin yung Yamaha NMAX TechMax sa touring video, sobrang dami nagtanong sa atin, ano daw ba ang mas okay? Ano yung mas goods bilhin? Ito daw bang ADV 160 o yung Yamaha NMAX TechMax? Yan guys ang sasagutin natin today, kaya kung tanong mo rin yun, panoorin mo tong video. So ang gagawin natin guys is magbabanggit ako ng mga categories and then sasabihin ko in my opinion kung ano yung lamang, kung yung ADV 160 ba or yung NMAX TechMax. Para hopefully at the end of the video, makatulong na makagawa ng informed decision yung mga namimili between ADV 160 and Yamaha NMAX TechMax. So first category natin, unahin ko na yung looks o yung itsura. And ito namang category na to, very subjective. Syempre nagaganda ako, pwedeng pangat sa iba and vice versa, di ba? Pero for me, in terms of looks, lamang na lamang yung Honda ADV 160. Iba talaga yung dating nito eh. Magto 2 years na sa atin to si ADV, pero hanggang ngayon pag tinitingnan ko sa garahe, andun pa rin yung spark. Kumbaga yung feeling pa rin nung nakuha ko siya as brand new. So napaka-importante nun sa motor. Pag hindi mo na tinititigan, pag nagkakape ka sa umaga or pag hindi mo na nililingon, pag nagpark ka, wala na yung spark. And for me kasi yung NMAX TechMax, parang mas gusto ko pa yung itsura nung previous na NMAX eh. Siguro hindi ko lang ganun ka-trip yung style ngayon, but again, very subjective. I'm not saying naman na hindi maganda. Kaya keep in mind na itong video na to is a comparison. So kung ano man yung sinasabi ko about the ADV 160 in comparison dun sa NMAX TechMax. And ganoon din, kung ano man yung sinasabi ko sa NMAX TechMax, kino-compare ko dito sa ADV 160. Pagdating kasi sa looks, talagang bruskong tong ADV 160 no? Talagang kitang-kita mo yung laki niya. So kung mahilig ka sa medyo rugged type na motor, ito yung bagay sa'yo. Kasi yung NMAX TechMax for me, mas elegant eh. Mas refined yung itsura, kumbaga mas decente. Kaya talagang malayo ang itsura ng ADV sa NMAX eh. Kaya meron talagang certain taste na parang pag yung mga taong gusto yung ADV, hindi masyado ganun ka-trip yung NMAX and vice versa. So siguro isunod ko na to. Ito pa yung isang gusto ko naman sa ADV 160 is meron siyang naked handlebar. Sa mga matagal na nanonood sa channel natin, alam nyo namang mahilig ako magkabit ng kung ano-ano sa handlebar. Before ako naglagay ng motorcycle dashcam, naglalagay din ako dito ng quad lock, yung mga phone mount. And naglagay na rin ako dati dito ng camera mount. Kaya for me, pag naka-naked handlebar ka, mas flexible talaga. Marami kang pwedeng ikabit. And for me, medyo mas maangas din talaga pag naked handlebar. Parang medyo big bike na yung itsura eh, no? Kasi pag may plastic cover sa handlebar, talagang alam na alam mo, scooter. Sa NMAX naman, makakapagkabit ka pa rin ng mga devices like itong dashcam or phone mount. Kaya nga lang, sa side mirror mount mo na ikakabit. So dito ka maglalagay ng phone mount, nandito yung phone mo. Kung maglalagay ka ng motorcycle dashcam, yung screen, nandito nga lang din. Naka-side lang. Parang yung C6 Pro ko dun sa Yamaha Mio. Sa akin kasi importante talaga to, lalo na kung nag-Waze ako. So bago may magsabi na doon sa Yamaha NMAX TechMax may navigation na, direction arrows lang yung ibibigay nyo sa'yo doon. Kunyari in 200 meters turn right. Hindi talaga yung mapa yung ipapakita. Ang pagkakaalam ko kaya kahit mag NMAX ako, talagang maglalagay pa yun ako ng IOCHI. Yun nga lang, hindi ko na magigitna. May nakita naman ako sa NMAX na naglalagay sila ng crossbar dito sa windshield. Kaya nga lang, ang nakita ko doon, aangat na yung windshield ng NMAX. And para sa akin, sa ganung style, medyo nabawasan yung pagka-sporty. Medyo pumangat yung lines. Kasi stock, nakahalos dikit na yung windshield ng NMAX dito eh. And for me, dun sa part na yun, nagandahan talaga ako sa styling. So again, after ng looks, susunod nyo i-consider, importante ba sa inyo yung naked handlebar? Sunod naman natin yung performance. And dito sa part na to, medyo lumamang yung Yamaha NMAX TechMax. Kasi nagamit ko sa Kabyang yung NMAX. And ramdam mo talaga yung power doon. Siyempre hindi naman talagang sobrang layo, pero ramdam mo. Mafe-feel mo yung difference kung nakagamit ka na ng ADV 160 tapos gumamit ka ng NMAX TechMax. Maramdaman mo lamang sa acceleration. So kung ikaw yung tipo ng rider na talagang aggressive or very sporty, yung racing, di ba? Mas may enjoy mo yung Yamaha NMAX. Pero kung okay ka naman sa sa chill ride, goods ka na dito sa ADV 160. Pero again, don't get me wrong hindi mabagal ang ADV 160. Baka ganun yung isipin nyo Again, nagko-compare tayo ng dalawa. So I'm saying na mas mabilis ang Yamaha NMAX
kaysa sa ADV 160. Hindi naman ibig sabihin na mabagal to. Pares naman mabilis for me ah. Siyempre 155cc yung NMAX, and I think itong ADV 160 actually yata nito is 157cc. Hindi naman pwedeng bumagal yung ganung displacement, di ba, na scooter. So kung speed ang habol mo, yung sporty ride, sa NMAX ka. Kaya sunod na rin natin siguro yung tech naman. Dito medyo malayo ang nilamang ng Yamaha, yung sa YEC VT. Before ko na test ride yung NMAX TechMax, may idea na naman ako kung ano yun, yung shifting, pwede ka mag-downshift. Pero once may experience mo ng ikaw mismo, very, very impressive. Siyempre, dalawa naman yung pinakagamit niya sa real world. Una-una yung overtaking. Hanggang 3 level ng downshift yun eh. So kung feeling mo mabibiting ka na sa pag-overtake, pwede ka mag-downshift anytime. And yung added power na yun, yung added acceleration na yun, malaking bagay. Pero for me, pinaka na-appreciate ko talaga yung YEC VT dun sa downhill o yung mga palusong. Grabe, sobrang safe ng pakiramdam mo sa engine braking ng NMAX TechMax. Pero biro if ever na mag NMAX TechMax ako, yun ang number 1 reason, yung engine braking, yung because of the YEC VT. Hindi mo na kailangan masyadong mamreno eh. Ganun kalakas. And talagang you feel very you feel very stable. Talagang confidence inspiring kahit na sobrang twisty tas palusong, kayang-kaya ng YEC VT. Yun kasi ang problema sa mga scooter. Pag lagi ka na memreno and once uminit na yan, delikado. Pwede kang mawalan ng brake. And for me, yung safety part na yon ng YEC VT, yun ang talagang nagpa-impress sa akin. Very impressive. And since hindi mo rin kailangan laging mamreno, mapaprolong mo rin yung lifespan ng brake system mo. Maganda rin yung ginawa ng Yamaha nun na ginawa sa Kabyang, yung NMAX TechMax na touring test ride. Kasi kung city riding lang, hindi mo masyadong ma-appreciate siguro yung yung engine braking. Doon kasi sa part na yun, sobrang grabe ng mga palusong. Matinding downhill na, tapos kumukurba pa. Kaya talagang nag-shine yung yung YEC VT. Namimiss ko na nga kaagad eh. And since usapang YEC VT na tayo, siguro dagdag ko na rin part ng tech kasi yung panel naman. Doon lamang na naman ng NMAX TechMax. Itong panel kasi ng ADV 160, parang for me medyo outdated na. Parang hindi na nababagay sa panahon ngayon. Kaya sana ilabas na rin soon ng Honda yung RoadSync version nitong ADV 160. Kasi yung NMAX TechMax, napakaganda ng panel. Yung sa NMAX TechMax kasi, although yung sa pinaka-speed digital pa rin, pero colored na yung panel niya. So bali may dalawang riding modes yun, touring and sport. Pag naka-touring mode ka, kita mo yung tachometer, yung RPM, yung mga bar color blue. Tapos pag nag-sport mode ka naman, magiging pula. So talagang malalaman mong pinag-isipan ng Yamaha. Yun yung mga details na ma-appreciate mo as a consumer. Kasi sa panahon ngayon, 2026 na, pag hindi pa rin colored yung panel ng motor mo, parang may mali eh. Although nagkakaroon na naman ng colored panel yung mga scooter ng Honda. So una na yung PCX RoadSync, and lumabas na rin naman sa Indonesia yung ADV 160 RoadSync. Naka 5-inch na colored TFT panel na yun, may RoadSync app. Pero syempre ang tanong, kailan kaya lalabas sa atin dito sa Pinas? So tapos na tayo sa looks, performance and tech. Sa naman tayo? Sa ergonomics, sa comfort. So ano ba yung mas comfortable ride? ADV 160 o NMAX TechMax? Well, for me, mas lamang ng konti sa comfort yung ADV 160 because of the suspension. Pero again, similar sa power, it doesn't mean naman na porket mas comfortable for me ng konti itong ADV 160 hindi naman ibig sabihin hindi na komportable yung NMAX TechMax. Again, nagamit ko yun sa Kabyang, sobrang twisties, meron ding mga kalsada na hindi ganoon kaganda, and for me I find it comfortable pa rin naman. Talagang lumamang lang sa akin ng bagya yung ADV 160. And isunod na natin yung siguro yung yung ride height nito, kasi talagang opposite din yung dalawa eh. Itong ADV 160 has a very high ground clearance, so pwede mo ito dalhin kahit saan. Adventure ride mo, gusto mong mag off-road ng konti, hindi ka kakabahan dito. Kasi yung NMAX TechMax naman, again, opposite naman ito, napakababa ng ground clearance, baba ng seat height. So sobrang okay siya for city riding, pero pag may mga konting off-road na, medyo mapapaisip ko na nun. Kasi prone ng sumayad yun pag hindi patag yung daan. Kaya sa mga medyo short riders, siguro mas okay yung NMAX TechMax.
Ito namang sa ADV 160, hindi mo kailangan sobrang tangkad mo kasi kaya pa rin naman ito yung 1 foot down. Pero kung ikaw yung tipong medyo adventurous, di ba? Hindi lang city riding, nadala mo sa long ride, baka may konting off-road or medyo solid yung lubak na dinadaanan mo, eh baka mas ma-appreciate mo naman tong ADV 160. Ito yung sign na malapit na ang Pasko, talagang traffic na kahit saan. And next naman tayo, ito part pa rin ng ergonomics, yung legroom. So alam naman natin na sa ADV 160 and NMAX, TechMax, pareho yan na pwede kang mag-extend ng legs mo. Pero for me, I'm 5'8", mas less yung extension ng legs dito sa ADV 160. Ayan o, yan yung sagad na yan. Siguro enough na rin para iwas ngalay. Kasi syempre kung mga long ride, nakakangalay talaga kung same position ka the entire time. Kaya maganda rin na na-stretch mo yung legs mo from time to time. Pero doon kasi sa NMAX, talagang ibang level yung pag-stretch ng legs mo doon. Talagang ganyan, no? Parang ganyan. Talagang ma-stretch mo talaga. Kaya may video nga rin ako naparoon before. Kung kilala nyo si Mark Pingris, PBA player, tangkad yun, center. Yung motor niya NMAX eh. Kaya pag nakaupo siya, parang hindi bitin sa legroom eh. So kung ikaw rider na talagang gusto mong nakasagad stretch yung legs mo, baka mas maging komportable ka sa NMAX. Dito kasi sa ADV talagang konting stretch lang. Parang hinakbang ko lang ng isa yung paa ko from the normal sitting position. Ganyan lang. Next naman natin yung fuel economy or gas consumption. Dun lumamang ang ADV 160. Kasi sa mga nakakalam dyan, alam nyo talagang napakatipid na motor nito. Itong Honda ADV 160. Actually pare-pareho yung mga Honda scooters. Yung sayan talaga sa strong suit nila, yung fuel economy. So kung malaking bagay sa yung gas consumption, pinang-daily mo yung motor mo, baka mas okay sa itong ADV 160. Pero for me naman kasi, very understandable kung medyo mas talo ng konti sa gas consumption yung NMAX TechMax. Syempre it's because of the tech na rin eh. Yung YEC VT, meron kang shifting, meron kang downshift, 3 levels. Ako for me yun ang pipiliin ko kasi mas enjoyable gamitin. Itong ADV 160, there would be times siguro kung long ride, di ba, piga ka lang ng piga, baka medyo mabobore ka eh. Doon kasi sa NMAX TechMax, because of the YEC VT, medyo palusong, nagda-downshift ka, so talagang gumagana yung utak mo. Hindi naman siya komplikadong gamitin. Kumbaga yung YEC VT, nagulat nga ako kasi once ko pa lang na-try yun. Pero sabi ko nga after a few minutes, parang sanay na ako eh. Parang nakaabang na yung daliri ko dito sa pang shift. Parang very very short or small yung learning curve. Pag bumili ka ng NMAX TechMax ngayon, after siguro 1 to 2 hours, gamay na gamay mo na yung YEC VT, yung shifting. And of course, di ba, mayroon ding riding modes yung NMAX TechMax. May touring and may sport. So obviously, pag nag-sport mode ka, talagang yan, mas kukonsumo ng gas yan. Pero ako kasi okay lang na mas kumonsumo ng gas eh. Kung mas malaki naman yung ngiti ko, di ba? Hindi lang yun, hindi lang mas malaki yung ngiti, mas safe pa for me. Again, yung shifting, yung downshifting, YEC VT, yung during overtaking, engine braking, talagang laking bagay pagdating sa dagdag safety sa rides. Sabi ko nga, di ba, yung sa YEC VT, overtaking, downshifting, significant yung dagdag na safety sa rides. So again, pagdating sa gas consumption, kung ikaw yung talagang tipo ng rider na sobrang tipid, yung napakalaking bagay sa inong fuel consumption, mas magugustuhan mo tong ADV 160. Pero kung ikaw naman yung tipo na secondary na lang yung gas consumption, mas mahalaga sa iyo yung performance, yung speed, yung acceleration, yung pagiging sporty ng ride ng scooter, baka mas mag-enjoy ka naman sa NMAX TechMax. Kaya at the end of the day, nasa personality na yan ng rider, nasa character na niya kung ano ba siya, ano ba yung gusto niya sa motor. Ako kasi, if you'll ask me, syempre lahat naman ng riders talagang gustong bumakbak, humataw from time to time. Pero hindi na ako yung tipo na 100% all out lagi eh. Kasi may mga ganun pa ring rider eh. Ako kasi mas madala sa akin yung chill ride na eh. Yung comfort na yung hinahanap ko. And again, sabi ko mas gusto ko yung looks nung ADV 160. So malaking bagay din talaga sa akin yun, yung itsura. Kaya nga siguro yung Z900 hindi ko rin mapakawalan. Nahihirapan ako ibenta kasi sobrang gusto ko rin yung looks nun eh. Parang feeling ko malulungkot ako pag hindi ko na makikita yun sa garahe. So same siguro tong ADV 160.
Pero again, I'm hoping na sana in the future magkaroon ng similar technology yung Honda yung sa YEC VT. Okay na yun. Dalawang riding modes. Kumbaga parang isang regular, isang sport, yung mas aggressive. Then game changer kasi talaga yung YEC VT ng Yamaha. Na you can downshift. Pero clarify ko lang pala sa YEC VT, hindi siya magpapabilis or magdadagdag ng top speed na for example sa NMAX TechMax. Kahit naka-sport ka, kahit mag-downshift ka, touring mode, same lang yan. Same ng top speed yung NMAX TechMax. The only difference is mas mabilis mong ma-achieve or maaabot yung top speed na yun. Kunyari naka-sport mode ka versus touring, syempre mas mabilis mong may hit ko ano mo yung top speed na yun. Or ni-utilize mo yung downshifting, di ba? Syempre, dagdag acceleration yun. Pero hindi magbabago yung total power ng ng motor mo. Para lang makaiwas tayo sa ganung misconception. And siguro another thing to consider, kung ikaw yung tipo ng rider na mahilig mag-customize, mag-tweak yung makina mo, upgrades, panggilid, sa YEC VT, hindi mo na magagawa yun kasi wala nang bola yun eh. Electronic na yun. Kaya yun din yung meaning ng YEC VT eh. Yamaha Electronic CVT. Pero for me naman, kung naka YEC VT ka na, siguro hindi mo na rin kailangan mag-upgrade naman. Kasi yun na rin naman yung gusto mong ma-achieve sa pagpapalit-palit ng bola, add acceleration, di ba? Or mas pabilisin. Magagawa mo na sa YEC VT yun eh. Siguro for me, maganda rin yun kasi talagang mananatiling stock yung motor mo. Siguro ng mindset ko or yung thinking ko na kung stock yung motor mo, mas mapapatagal mo yung lifespan yan eh. Yung longevity. Yung mas marami ka nang ginagalaw sa makina, mga pinapalitan, syempre, nag-iiba na rin yung reliability nun. Ayun, nakauma yung traffic dito sa Alabang ngayon So, punta naman tayo sa presyo na, sa price. Hindi naman nagkakalayo din. As far as I know, ang SRP naman ng ADB 160 same pa rin. 166,900 pesos. So, round off na natin sa 167,000. Then, as far as I know, ang SRP ng NMAX TechMax is 175,000. So, less than 10k lang naman ang difference nila. So, sana nakatulong tong video na to dun sa mga nahihirapan mag-decide kung ADB 160 ba or NMAX TechMax yung kukunin. Sana nakatulong yung mga binanggit natin dito. So, kung natulungan ka mag-decide itong video na to, favor, please comment down below kung ano yung napili nyo dun sa dalawa and kung bakit. And guys, isa pa palang favor, kung trip nyo naman yung mga ganitong klaseng content tas hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, click nyo lang yung subscribe button below and palike and share the video na rin. So maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.